Welcome once again sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa araw na ito, ang episode natin ay bagay na bagay dahil tungkol ito sa pagde-declare ni President Trump ng tariffs. Mamayang hapon daw, around this time, noontime po ako nagre-record ngayon, pero sinasabi ng White House spokesperson na mga alas 4 siguro ng hapon dito sa Amerika ay kakaroon ng maliit na assembly sa Rose Garden at doon i-declare ni President Trump doon ang announcement ng kung anong klaseng tariffs o sino ang mga maaapektuhan nitong tariffs na ito. Pero sa ating mga Pilipino, kung nandito ka man kagaya ko sa Amerika, siguro ang buhay natin di ba? Business as usual. We go with our business as planned on a daily basis. Kasi ang pananaw naman ng karamihang mga mamamayan dito ay wala naman tayong masyadong magagawa. So it's really just a wait and see kind of story na tingnan natin kung anong mangyayari at the end of the day, tingnan natin kung anong mangyayari bukas. Pero ngayong araw, magkakaroon na ng announcement tungkol sa pag-implement ng tariffs. Napakinggan na naman natin siguro na nagbabadya ang 25% na tariffs against Canadian goods, 25% against Mexican, 10% on top of the already existing 10% tariffs sa China. Regardless kung magkano man ito yung mga matitinding epekto ng tariff wars sa North America, China at Mexico sa kagaya nating mga Filipino immigrants. Hindi natin ito maiiwasan. Whether you campaigned or voted for Trump or not, lahat tayo magsasuffer dito. Number one na effect, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, ang mga tariffs na ito ay nagpapataas ng halaga ng mga imported na produkto na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Amerika. Maaaring may mag-argue sa ating grupo ng mga Filipino immigrants na, local naman ang binibili ko. Okay, pero may mga spare parts, may mga ingredients, may mga kasali sa production ng mga bagay na ini-import pa rin. So, ito yung nagpapahirap sa mga Filipino immigrants na may limitadong kita, lalo na doon sa may mga limitadong kita, di ba? I mean, people who are well off, yung masyadong stable na, yung ilang dekada nang nagtatrabaho dito, maganda ang trabaho nila, nakapagpundar, malaki ang savings, merong 403B, may 401k, at kung ano-ano pang mga investment portfolios, okay lang sa kanila. Pero, paano yung nakararaming mga Filipino immigrants na hand-to-mouth ang existence? So, yun ang mahirap. Pangalawang epekto ng tariffs is pagkawala ng trabaho. So, may mga industries ngayon na nakadepende sa global trade. Sa trade between United States, China, and Mexico na maaaring magbawas ng empleyado at magsara dahil sa tumataas na gastos. So, ito yung isa pang nagdudulot ng pagkawala ng trabaho para sa mga Filipino immigrants na nagtatrabaho sa mga ganitong sectors. Manufacturing, mainly, automotive industries, at kung ano-ano pa. Pangatlo, pagbaba ng halaga ng remittance. Alam naman nating karamihan sa ating mga Pilipino nagtatrabaho para makatulong sa pamilya, di ba? Or para mag-support sa mga relatives. So, ang mga Filipino immigrants ay madalas na nagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ang paghina ng ekonomiya ng Amerika dahil sa tariff wars ay maaaring magpababa rin ng halaga ng remittances. Kasi ano pang ipapadala mo kung wala ka na namang pera? Kung kasyang-kasya na lang sa'yo o kulang pa nga sa'yo yung kinikita mo. At may threat ka pa ng termination, may threat ka pa ng layoff, and so on and so forth. Number 4, paghihigpit sa mga patakaran sa immigration. So, ang mga digmaang tariffs na to, itong mga tariff wars ay maaaring magdulot ng mahigpit na mga policies sa immigration sa United States na nagpapahirap na sa mga Pilipino na gustong magtrabaho o manirahan dito.
Panlima, kawalang katiyakan sa negosyo, yung uncertainty, yung greater uncertainty na ang mga negosyong pagmamayari ng mga Filipino immigrants ay maaaring maapektuhan ng mga tariffs, lalo na kung sila ay nakikipag may trade relations sa mga suppliers sa China o sa Mexico. Number 6, pagbaba ng purchasing power ng nakararaming Filipino immigrants. Ako, ang channel ko is really mainly targeted on the concerns about Filipino immigrants. So, yan ang unang-unang tinitingnan ko. Pero overall, ang purchasing power bumababa. Hindi lang yung nakaka-apekto sa mga Filipino immigrants, kundi sa lahat ng mamamayan nakatira sa Amerika. So, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at posibleng pagkawala ng trabaho ay nagpapababa sa kakayahan ng mga Filipino immigrants na bumili ng kanilang mga pangangailangan. Number 7, pagtaas ng tension sa community. So, itong mga ganitong klase ng tariff wars ay magdudulot ng tension sa pagitan ng iba't ibang communities ng mga immigrants sa Amerika. Akala natin hanggang lang yan, hanggang economic implication lang ang dadalhin nito. Hindi, kundi pati ang relationship natin with other people maapektuhan din. Number 8, pagbabago sa global supply chain. So yung mga pagbabago sa global supply chain, paghahanap ng mga negosyante ng iba't ibang pagpipilian, maaaring magkaroon din ng epekto sa opportunity ng mga Filipino immigrants yun. Kasi assuming nag-i-import tayo ng mga vegetables and fruits sa Mexico. Ngayon hindi na local na ang harvest dito sa Amerika, local na ang production. Mas mahal na 'yon dahil alam niyo naman ang labor cost dito sa Amerika, 'di ba? Napakataas. Number 9, mental and emotional effect. Ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ay maaaring magdulot ng stress at anxiety sa mga Filipino immigrants. Maaaring habang sinasabi ko to, may iba sa inyo na mag-a-agree na dahil nararamdaman na nila yung generalized anxiety na tinatawag. Number 10, yung posibleng opportunity sa iba pang sector. So may mga sector din na maaaring umunlad dahil sa mga trade wars na ito, maaaring makakita ng opportunity doon ang mga Filipino immigrants. So at some point, itong number 10 na to, window of positive opportunity siya. Pero again, nasa wait and see moment tayo. Hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Hindi natin alam after today kung ano ang mangyayari. Grabe na ang hidwaan ng Amerika and Canada. Nagtitipon-tipon na ang Japan, South Korea at ang China para bumuo ng panibagong economic ties. Ang European Union lumalayo na sa Amerika. So, ito yung mga bagay na kailangan natin tingnan. Anong mga pwede natin gawin bilang ordinaryong tao, bilang mga ordinaryong mga Filipino immigrants? Unang-una, guys, hanapin natin yung mga local businesses. So, bumili tayo ng mga produkto mula sa mga negosyong pagmamayari ng mga Filipino immigrants para matulungan silang malampasan yung hamon ng tariff wars. So, paraan natin to para makipagtulungan din sa ating mga kababayan. Tigilan na yung crab mentality na inggit ako sa kanila at dahil inggit ako sa kanila, hindi ko sila tutulungan. Sana malugi ang negosyo nila. Huwag naman ganun, di ba? Alam naman natin toxic cultural tradition. Pangalawa, pag-aralan natin yung mga policies. So maging updated tayo sa mga pagbabago, sa mga patakaran sa immigration at kalakalan na maaaring makaapekto sa atin. So, wag lang magsabi na magiging passive ako from now on, papasok na ako sa UNIB at babalik na lang ako after 4 years, goodbye. Wag ganon, ano lang yun, sarcasm lang yun. Pero sa totoo lang, kailangan nating maging updated, kailangan nating maging aware. Pangatlo, magtipid at magplano. So, gumawa ng budget at magplano ng mga ng finances natin para makayanan natin ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hangang-hanga ka sa bagong model ng hybrid na kotse. Pero maganda pa naman yung sasakyan mo. Kailangan mo ba talagang mag-upgrade right away? Kasi kung hindi, huwag ka naman mag-upgrade. Diba? Ipagpaliban na muna natin yan. Baka sakaling hindi yan nakakatulong sa buhay natin ngayon. Ang panghuli, let's continue to study all these situations, all these events, all these
happenings. Kasi yung mga pagbabago sa global market, nangangailangan din yun ng ang mga tao kagaya natin ay magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-aaral upang manatiling relevant sa atin o maging relevant tayo sa trabaho natin o kaya sa business venture natin. Kung magpapakahina na lang tayo, mag-give up na lang tayo right away, napaka-unfair nun sa buhay, di ba? Remember, marami ng ganito ang nangyari sa mundo. Nagkaroon na ng Great Depression, nagkaroon na ng global wars, nagkaroon na ng pandemic, and yet, andito pa rin tayo. Buhay pa rin tayo. So sana meron kayong nakuhang kahit konting insights dito sa episode natin ngayon tungkol sa sa pagtaas ng tariffs at ang kasalukuyang tariff wars between America, between the United States, Canada, and Mexico and China. Wala tayong masyadong magagawa, pero kung magiging aware lang tayo, mag-survive tayo. Till next time.